Ako si Miili, kalahok number 53. Ang kantang inawit ko kanina ay, is beses na pag-ikot. Para lamang sa iyo, ako'y nahulog. Una sa lahat, linawin natin. Hindi ito personal na atake. Ako'y tumutukoy sa kanta, hindi sa tao. Sobrang basura na talaga. Nakakakilabot ang narinig ko. Narinig kong naglabas ka pa ng album. Sobrang nakakatawa ito. Ganoon na ba kababa ang pamantayan? Para sa mga singer, tama si Guruk Xiao. Hindi ka bagay sa larangang ito. Guruk Xiao. Sa tingin ko ay maganda siya. Kahit na sa kanyang boses at tono. Ayos naman. Medyo kakaiba lang. Guru Yuxin. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Bakit sa mga nakaraang taon, ay hindi ka masyadong sumisikat? Chewing. Palagi kang napapalampas ang gawad kamikaze. Hindi tulad ko na 3 beses nang nanalo. Bakit? Nagpapasensya na lang. Hindi makapagsabi ng totoo. Pasensya na, babae, pero huwag mo nang isipin na magagawa mo ito. Ang kompetisyon ng mga mang-aawit ay para sa mga natatangi. Mas mabuting magtrabaho ng maayos. Tungkol sa pagpili sa pagkakataong ito, talagang hindi pantay-pantay. Kahit anong hindi magandang boses ay pwedeng sumali. Masyadong mababa ang pamantayan sa preselection. Talagang hindi ko alam. Paano ka nakapasok? Jiang Xu. Ikaw ay isang pangalawang uri na mang-aawit ng Tanghui Performing Arts Group. Hindi ka dapat namang bash ng iba dito. Ikaw, ano naman kung ikaw ay isang mang-aawit ng Tanghui Performing Arts Group? Ginoong Chen. Tanghui Entertainment Group. Anong masama sa mga pangalawang klaseng mang-aawit? Ginoong Chen. Ako ang nag-organisa ng Tanghui New Singer Selection Contest. Hindi ito para sa inyo upang mag-away. Tingnan mo. Ang ganda-gandang batang babae na ito. Pinapabayaan nyo na siyang lokohin. Hindi ka nila pinili, ikaw ang pipiliin ko. Gusto mo bang pumunta sa Tanghui Group para maging singer? Hindi siya pwede, umalis ka na. Anong ginagawa mo? Kayong mga matandang lalaki, nang aapi ng isang batang babae, talagang nakakahiya, at saka, ako ang asawa niya. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ituloy mo. Susunod na kalahok. Magandang araw sa mga guro at hurado. Ako si contestant number 54, Luting. Daladala ko para sa inyo. Ang pamagat ng kanta ay, bulaklak na namumulaklak at naghihintay. Lily. Maniwala ka sa akin. Siguradong iaangat kita sa tuktok ng industriya ng kanta. Iabot mo na. Hindi na naman talaga. Ipapakita mo ba kung mag-extend? Masakit, ha? Ito na ang huling pagkakataon na kakainin kita. Anong ibig sabihin yan? Ikaw, 5. Tumigil na, wag nang mananakit. Wag na, itigil mo na. Wag na, itigil mo na. May utang ka sa akin na 6,000. 2,000 bawat daliri. 3 daliri. Kaya't eksaktong 6,000. Huwag, Kuya U. Kuya U, huwag. Kuya 8. Sandali lang. Bigyan mo ako ng 5 araw. 5 araw. Siguradong maibabalik ko lahat ng pera. 5 araw, 5 araw talaga. Ang bilis mo naman. Halika, halika, halika. Paano niya nagagawa yang sobrang sakit? Talaga namang. Walang anuman, walang anuman. Kasunduan sa diborsyo. Lily, talagang gusto mo na akong iwan. Tingnan mo yang walang kwentang hitsura mo. Ipinakasal ko si Lily sa'yo. Hindi ba't kasama na siya sa pagdurusa mo? Lily, magkasama tayo ng 5 taon. Sabi mo gusto mong maging singer. Sinusuportahan kita ng buong puso. Naghahanap pa ako ng mga tao para gumastos. Para makagawa ka ng album. Sabi mo, gusto mong sumali sa talent show. Palagi kitang kasama. Anong mali kong nagawa? Dahil ayokong magtago pa sa dilim. Ng mga araw na puno ng takot. Ano ang ibinigay mo sa akin itong 5 taon? Walang pera, walang pera. Walang trabaho, kahit ikaw walang trabaho. Sisiw lang ba ang umaasa sa isang bibig? Mabubuhay na ba tayo ng ganito? Hindi, Lily. Maniwala ka sa akin. Mas magiging maayos ang lahat sa hinaharap. Maniwala ka sa akin. Narito ka na naman. Sobra na, talagang pagod na ako. Huwag mo na akong bigyan ng mga pangarap. Hindi ko na kayang kumain. Bakit pa kami nakikipag-usap sa kanya? Mag-sing ka na at umalis na. Mamaya darating si Ginook sumula sa Huahuang Records. Huwag kang magpapahiya dito.
Si Xujin Hui mula sa Huahuang Records. Anong gagawin niya dito? Sabi ni Ginoong Xu, ang anak namin, si Lily, ay talagang magaling. Kailangan siyang alagaan ng mabuti. Siguradong magiging matagumpay siya. Lahat ng ito ay napag-usapan ninyong mabuti, di ba? Siyempre, walang duda. Pipirma ako. Isang lasing. Nagpapalaya sa lungkot. Sino yan? Sino ba? Sino ka ba? Bitawan mo ako. Ano bang nangyayari sa akin? Ginoong Cheng. Kuya Lee. Come, sit down. Direct Cheng. Sa wakas, nagpakita ka na, haha. Narinig ko na tumakbo ka. Hindi naman ako. Sabi ko na nga eh, kung tumakbo ka nga, malaki ang magiging pinsala ko. Saan ako mangahas? Boss Cheng, kung tatakas ako. Babayaran ko muna ang pera mo. May katwiran, may katwiran. Pero naisip ko na, hindi mo na kailangang bayaran ang pera. Tutu. Ako si Cheng Zong. Gusto ko lang makipaglaro sa inyo. Mga tao na may mataas na emosyonal na intelihensya. Ikaw nga. Hindi ko kayang tanggapin yan, Cheng Zong. Walang kailangan ibalik na pera ah. Pero kailangan mong, tulungan akong gawin ang isang bagay ah. Anong bagay, Cheng Zong, sabihin mo? Maghanap ng tao. Ganun lang kasimple ang maghanap ng tao. Sino ang hahanapin? Ang kakaibang tao sa icon. Ang pangalan ng kakaibang tao sa icon ay si Bai Jingshan. Kakaibang tao. Sinasabing kakaiba siya, pero hindi pa alam kung paano siya kakaiba. Hindi ko rin masyadong alam. Lahat ng mga litrato ay likod, at lahat ay malabo. Ano ba talaga siya? Sabi nila, isa siyang Diyos, na kayang baguhin ang lahat, at kayang baguhin ang lahat. Basta talagang kahanga-hanga siya. Walang kahit isang harapang litrato dito. Saan ako hahanap? Alam mo na kung anong hitsura niya, kaya hindi mo na kailangan maghanap. Icon. Matagal nang nawasak iyon. Alam mo ba ang tungkol sa mga tao sa icon? Hindi ko alam ang tungkol sa mga tao. Uy, Kuya U. Mahal na tao, may awa ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng 2 araw pa. Dapat makuha ang pera bukas ng umaga. Ano ba to? Sino kayo? Ginoong Chen, maupo ka. Kumukuha rin kami ng pera para sa trabaho. Kung may pagkakamali, pakiusap, patawarin niyo kami. Ginoong Chen, nagkamali ba kayo? Ginoong Chen, inanyayahan namin kayo dito. Walang gaanong importante. Gusto lang naming ipakita sa inyo ang isang video. Nagkamali talaga kayo sa video, di ba? Huwag po kayong mainggit, Ginoong Chen. Hindi rin namin hihingi ng marami. 20,000. Sabi ko na hindi ako si Ginoong Chen, apelyido ko ay Bai Chen de Biao. Huwag kang magpakasigla sa alak, baka maparusahan ka. Hindi ako si Chen de Biao. Ang pangalan ko ay Bai Jinli. Ito ang aking vizi. Tingnan mo nang mabuti. Paano posible hindi ka si Chen de Biao? Sinasabi ko na hindi ako. Anong silid mo? Anong oras na? Sino pa ang nakakaalala? Kapatid Jayan. Sa tingin ko, mali siguro ang kwarto niya. Paano pa kaya nagkamali? Talagang inutil. May mahalaga pa akong gagawin. Umalis na ako, hindi na magpapaligoy-ligoy. Ito ang kakaibang tao sa Bee Village. Tama. May katalinuhan, may isipan. Salamat sa effort mo. Ay, hindi karapat-dapat lang. Gong Presidente. Gong Presidente.
Gusto ko pang humiram ng 60,000. Sige, tinulungan mo ako ng ganito kalaking bagay. Huwag nang sabihin ang 60. Basta 20,000 ay okay na. Salamat, Ginoong Cheng. Ano? 8. Tatlo. Anim. Naglalakas loob kang lokohin ako. Wala akong kinalaman dito. Siyang nagbayad para kunin ako. Sinabi niyang gampanan ko ang papel ng Diyos ng sugal, kaya nandito ako. Isa lang akong extra. Platinum. Tubig. Matanda. Saan ito? Dongshan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ipinagmamalaki kita. Talaga kang napakamaharlika. Huwag kang mag-alala, kabataan. Ngayon ako ay, ang pinakamalaking hilig ay uminom ng alak. Nga, matagal na nga. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Lai Jingshan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Ano ang sinabi mo kanina? Ang pangalan mo ay Lai Jingshan. Yun bang si Gay Village na kakaiba? Si Lai Jingshan ito. Ikaw. Ikaw si Wei Jingshan. Huwag kang magbiro, matanda. Paano ka naman magiging si Wei Jingshan? Pasensya na. Sino yun? Hindi niyo pa ba tapos? Bakit video na naman? Anong hotel ang may kalaswaan? Ito ba ay ikaw? Ito ako. Pero hindi ako si Ginoong Chen. Kahit na, nakuha na ang video. Bigyan mo na lang ako ng 5,000 pabuya. Hindi, kuya. Sa mga nakaraang araw, lagi akong sinusundan ng kumpanya ng utang. Wala na talaga akong mapuntahan. Anong ibig mong sabihin? Kung ayaw mong magpako sa akin, ilahin mo na lang ako. Gusto mo akong takutin, di ba? Hindi ako ganun. Hindi ako natatakot. Dapat makita ito ng asawa mo. Ano ang mangyayari? Hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Napakaganda. Mali. Ano ang nangyari sa nilalaman mo sa simula at dulo? Hindi mahalaga, tanggalin mo na. Masyado kang nag-aakusa ng maling konteksto. Kuya, 8. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Jin Lee ah. Ayaw din ni Kuya 8 nito. Ibalik mo ang pera. Wala nang problema dito. Talagang wala na akong pera, Kuya 8. Uy, Kuya sandali lang. Alam ko kung nasaan si Aiko na halimaw. Tigil, tigil, tigil. Maaari mo bang mahanap si Aiko na halimaw? Kaya ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Yun ay si Diyosa ng kayamanan. Anong ginagawa mo? Tulungan mong bangon si Lije. Ayos lang ka na ba? Bro, naiintindihan ko ang kalagayan mo ng husto. Ibinibigay ko ito sa'yo bilang pasalubong. Huwag kang mag-alala. Kami ay nagkakaroon din ng propesyonal na etika. Ang tanging kopya. Bakit ka na naman bumalik? Hoy, no digest kitty eras Lai Jingshan. Por supuesto Kiev. Mi haces en favor. Hasta este video arruinado puede ayudarte. Hermano 5. Es el extraño del pueblo ay.
Resulta que el extraño del pueblo ay es un viejo arruinado. Alaynan. Talagang astig si Lige. Salamat sa hirap, hindi mo na kailangang bayaran. Totoo, Wuji. Sinasabi mo bang hindi ako mapagkakatiwalaan? Hindi, Wuji. Sige, aalis na ako, Wuji. Umalis ka na. Sino ang ganito kawalang awa? Boss, ikaw ang magbabayad. Lily. Lily. Hindi ko akalain na kayong dalawa ay magkakasama na agad. Ay, kamusta? Nasaan ang mga bisita bago ang ilabinsyam? O, umalis na sila. Kuya Wu, pakawalan mo si Kai Jingshan. Hindi siya ang kakaibang tao ng gay village. Kuya Wu, pakawalan mo na siya. Wala siyang kinalaman dito. Kapag may pera, lahat ay madaling pag-usapan. Pera? Wala akong pera. Estang ina. Niloloko mo ako, papaluin ko siya. Sangkot ng bayan. Nais ko lang na sana. Mabuhay ka ng maayos. Huwag kang maging parang daga na tumatakbo sa kalye habang hinahabol. Ngayon, naghiwalay na tayo. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ko. Sa hinaharap, kung sino man ang mahal mo, doon ka pumunta. Walang kinalaman sa akin. Zijin Lee. Putang ina mo. Ikaw ang unang bumalik para iligtas ako. Ikaw talaga ay isang kakaibang tao sa icon. Hindi ako kakaibang tao. Isa lang akong nangangalap ng basura. Sa wakas, natagpuan kita. Ang mga pagkakataong ito ay nagpapakita na may ugnayan tayo. Bata, sabihin mo kung paano kita matutulungan. Ano ang maitutulong mo sa akin? Matanda. Hindi mo ako ituturo ng paraan para kumita, kundi ang samahan ka sa pagkuha ng basura. Ano sa tingin mo? Hindi mo ba sinabi na maaari mong baguhin ang kapalaran? Akala mo ba ako si Jade Emperor? Kunin mo na lang. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa panahong ito. Ipinaggalang kita. Sa tingin ko, ang pangangalakal ng basura ay may magandang kinabukasan. Mas bagay ito sa iyo. Umalis na ako. Dalhin mo ang iyong maleta. Oh, ito. Hindi ko magagamit ito. Ay keep mo na lang para sa sarili mo. Hindi ko magamit ang pinili mo. Anong ginagawa niyo dalawa? Hindi niyo ba nakikita yung nakasulat sa taas? Private Bank ng Songsing. Dito ba kayo pwedeng pumunta? Kung magdadala ka ng basura, sa iba ka na pumunta. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na mahirap.
Marami na akong nakitang ganito. Umalis ka na agad. Bakit kayo nakikipag-away? Hindi niyo ba alam kung anong lugar ito? Anong klaseng pag-ugali ito? Yung mga manager na ito, yung dalawang nag-iipon ng basura. Hindi alam ang gagawin. Sino ang nag-iipon ng basura? Dumadating kami para mag-imbak ng ginto. Nakakuha kami ng kaunting ginto. Tingnan mo kung gaano kaangas. Talagang wala kang kahit kaunting kaalaman. Oy, sir. Ito ang pinakamataas na antas ng pribadong bangko sa Yucheng, na tumatanggap lamang ng mga ihihi na kliyente. Tingnan mo, pakiusap. Talaga namang napakamakasarili ninyong dalawa. Sinasabi ko sa iyo, ito ay alituntunin ng bangko. Wala akong magagawa dito. Sige, umalis na tayo. Kayong dalawa. Wala kayong maipakitang kahit anong maayos. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuti pang huwag na kayong pumunta sa mga ganitong mamahaling lugar, para hindi kayo malugi. Kanino ka nagmamalaki? Sa'yo lang ako nagmamalaki. Ginoo, ang pinakamababang halaga ng deposito dito ay 5 milyon. Tingnan mo kayo. Ilan ang 5 milyon sa ginto? Ginto. Ginto. Magkano na ang presyo ng ginto ngayon? Huwag mong sabihin sa kanila, manager. Kahit sabihin mo, wala rin namang kwenta. Gusto ko lang malaman. Ilang ginto ang katumbas ng 50 milyon? Kung sabihin ko, baka matakot ka. Ngayon, ang presyo ng ginto ay 981 pesos bawat gramo. 49,000 per gin. Kailangan mong magbili ng 100 gin. Huwag mo nang sabihin ang 100 gin. Hindi mo pa nga nakitang dalawa, di ba? 100 gin lang. Akala ko mataas ang threshold sa bangko ninyo. Gaano kataas? 100 gin lang. Tatawagan ko lang. Ang galing mo talagang manghype. Bilisan mo, kailangan pa nating pumasok sa trabaho. Huwag tayong magpaliban sa oras ng trabaho. Dito ka ba dapat umupo? Noong nag-aaral ka, hindi ba tinuruan ka ng guro mo kung paano igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata? Huwag mo nang lokohin ako. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng security. Bilisan mo. Magpapasok pa tayo ng mas maraming security. Manager, bakit kailangan mong tawagin ang napakaraming security? Hindi niya kayang buhatin ang 2 tao. Anong ginagawa mo? Bilisan mo, tawagin mo ang gwardiya. Manager. Ginoong Bae. Iba ako ngayon. Ikaw ay Super Zai. Pakiusap. Bakit ikaw? Oh, hindi ko akalain na makikita kita dito. Noong nakaraan, sobrang lasing ako talaga. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraan. Magpapalit ka ba ng damit? Nandito lang ako sa labas, naghihintay sa'yo. Looting. Tara, kumain tayo ng merienda. Sa susunod na araw na lang. Hindi ka ba titingin sa sarili mo? Gusto ng pala ka na kumain ng gansa. Eto. Ang ganda ng boses mo. Nga. Tama. Talaga. Kamakailan lang, maraming ganitong pagsasala ng mga mang-aawit. Bakit hindi ka sumali at manalo ng award? Magandang pagkakataon ito. Manalo ng award. Kaya ko ba? Bakit hindi pwedeng ganito? Pasensya na sa nangyari noong nakaraang beses. Hindi mo kasalanan. Talagang nalasing ako. Ako nga. Sa totoo lang, wala naman tayong masyadong nangyari. Tama nga. Anong nangyari sa'yo noong araw na iyon? Hindi ko rin alam. Magulo ang ulo ko. Mainit ang buong katawan. Parang binigyan nila ako ng gamot. Magulo ang isipan ko. Inakay nila ako sa hotel. Iba pa. Hindi ko na maalala. Oh, tama nga. Gusto kong gawin. Ang Mating Cup. Pambansang Super Singer Selection Contest. Anong tingin mo? Totoo ba? May iba bang pwedeng maging hindi totoo? Mating Cup. Talaga namang magaling kang manghype. Pambansang kompetisyon ng mga mang-aawit. Alam mo ba kung magkano ang kailangan? Huwag kang mangarap. Ginoong Xu. Bakit ka nandito?
Ang laki ng ingay. Tingnan mo, pinakamalaking pamilya sa Yocheng. Nandito na ang matandang Xia. Itong Jinli Group, talagang napakalakas ng kapangyarihan. Ang Super Singer Selection Competition na ito. Talagang walang katulad sa nakaraan at sa hinaharap. Kung hindi ako pupunta, talagang magiging isang panghabang buhay na pagsisisi iyon. Magandang sinabi ni Ginoong Xu. Sinasabi mo tungkol sa Jinli Group. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Ayon sa aking kaalaman, napakalakas nito. Sa isang iglap, nakuha nito ang 50 hanggang 60 mga kumpanya sa Yocheng. Kahit ang gobernador ay inaalagaan ang kanyang kanan at kaliwa. Matanda. Tawagin si Mayulin. Bata pa siya. Ganito kalakas. Hindi ko inasahan. Sa lungsod ng Yu. Totoo ngang may mga nakatagong dragon at tigre dito. Narito na. Hindi ba ito si contestant number 53, si Mili? Magandang araw, Ginoong Chen. Wala ba ang asawa mo? Yung walang kwentang tao. Matagal na siyang pinalayas ni Lily namin. Lily. Ngayon ay isa na siyang artist sa ilalim ko. Talaga ba? Sabi ko na noon. Maganda siya. Sayang naman. Nabaliwala lang ng asawa niya noong huli. Si Lily namin. Pinakamagaling kumanta. Kung hindi dahil sa pasanin na iyon. Si Lily namin. Matagal na sanang sikat. Sabi ko na nga ba, kapag naghahanap ng asawa, dapat talagang may kakayahan. Para hindi tayo magdusa sa hinaharap. Sabi mo nga. Hindi ba si Meli yun? Uy, naaalala mo pa siya. Paano ko naman makakalimutan? Nag-away pa nga tayo dahil sa kanya. Bakit siya kasama ni Emily? Sue, hindi mo alam, siguro. Ngayon, siya ay isang bagong talento. Na malakas ang suporta ng Bright Records. Paano naman siya? Napakakaiba ng buhay. Baka ilang taon mula ngayon. Sino nang makakaalam? Maaaring manalo siya ng 3 sunod na Golden Melody Award. Huwag kang magturo ng iba. Kinuha ko ito sa aking kakayahan. Saan mo ako dadalhin? Pagdating mo, malalaman mo. Imbitasyon. Anong imbitasyon? Walang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Tingnan lang natin sandali. Pakisuyo na lang. Nandito lahat ng mga tao sa Yocheng. Kilalang tao. Akala mo makakapasok ka. Doon ka na lang sa malamig. Kung hindi, umalis na tayo. Alam mo ba kung anong nangyayari sa loob? Anong nangyayari? Pagsisimula ng Meeting Cup Super Singer Selection. Na seremonya. Totoo ba ang sinabi niya? Siyempre. Ang pinakakapana-panabik na kaganapan sa buong lungsod. Malapit nang magsimula, marunong ka palang manghula, at napakatumpak pa. Pati pangalan hindi mo pinalampas. Tawagin mo ang manager nyo. Huwag mo akong takutin gamit ang manager. Walang silbi kahit sino pa ang dumating. Walang papapasukin kung walang imbitasyon. Sa mga narito, kayo ay mga kilalang tao ng Yocheng. Ang Jinli Group ay pinalad na maimbitahan kayong lahat. Talagang isang malaking karangalan. Ngayon ay, ang malaking paligsahan ng Super Singer ng Mating Cup, ng seremonya ng paglulunsad, ang Pangulo ng Jinli Group, paparating na. Magpahinga muna kayo sandali. Looting. Looting. Ang galing mo talaga. Talagang ang tapang mo. Na magmalaki sa harap ko. Kakabreak lang namin. At may bagong mahal na. Ang putang ina mo. Alam mo ba ito? Super Singer Auditions. Bakit tinawag na Meeting Cup? Dahil pangalan niya ay Looting. Ikaw lang ba? Hindi mo man lang hugutin ang kamay mo sa bulsa. Tingnan mo kung ilang pera meron ka. Nakakatawa talaga ako. Ikaw lang naman yung pasanin na yun, di ba? Na pinagbawalan, at nagsasalita ka pa ng mayabang dito. Hindi ka man lang magpapakonsulta sa salamin. At ayaw pang tumigil. Talagang isang grupo ng mga mapagsamantala. Parang asong tinitingnan ang tao ng mababa. Itong engkanto na ito, kahit ikaw pa ang nakakita sa kanya. Ikaw pa, siguro swerte mo na sa buhay mo yan. Sa tingin ko naman, bagay na bagay kayo. Isang tanga, isang manliling lang. Talagang perpekto. Hahayaan mo bang manakit ako? Ngayon, may panonoorang magandang palabas tayo. Isang magandang press conference. Naging isang pagtuligsa na lang. Sa Yocheng, walang sinuman ang may lakas na sumubok na gambalain ang akin. Iskandalo. Talaga namang, walang alam sa laki at liit ng mundo. Turuan mo siya ng leksyon. Tumigil ka. Tumigil ka.
Ano bang akala niyo dito? Anong klaseng gulo ito? Ikaw tamad na walang silbi. Buti na lang iniwan ka ni Lily. Kung hindi, mawawalan na ako ng muka dahil sa'yo. Tama na, ma. May 300,000 dito. Sapat na para mangutang ka pa ng mataas na interes. I-pick up mo na. Anong pinapakita mo? Noong una, nung humiram ka sa akin ng pera, ano bang sinabi mo? Gagawin mo akong alipin. Ngayon, hindi mo na kailangang magbayad. Bilisan mong pulutin. Umalis ka. Hindi dapat ibigay kay Xu ang card na ito. Ngayon, wala na siyang kinalaman kay Lily. Kung ibibigay mo ito, parang pinapabayaan mo siya. Hawakan mo ang card. Mabuhay ka ng maayos mula ngayon. Hindi pa nga sapat ang pera mo para mapuno ang ngipin ko. Kayabangan mo. Card lang naman yun. Iaysin ang private bank ng Songxing. Super Zacy card ng private bank ng Songxing. Kakaunti lang sa buong Yucheng. Anak, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Gusto ko lang magdala ng tao sa isang press conference. Mahirap ba iyon? Kung hindi mo ito sasabihin ng malinaw ngayon, huwag kang umasa na manatili dito. Impossible. Mukhang peke ang card na ito. Sino ang may lakas ng loob na magdala ng top-tier black card ng Yucheng? Nagmamalaki at nanlilin lang. Ano na lang ang natira sa dangal ng aming pamilya? Tao. Italin niyo siya. Italin niyo siya. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Ginoong Bai. Bakit hindi ka man lang nagsalita nang dumating ka? Kayo'y mga walang kwentang tao na naglakas loob na maging ganito sa Yucheng. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino kayo. Ang kilala ko lang ay si Ginoong Bai. Ginoong Bai. Ginoong Xia. Huwag makipag-usap sa ganitong tao. Hindi nakakita ng mundo ang taong nagmamalaki. Sobra ka na, Platinum. Wala akong ginagawa, Lily. Noong una, gaano ka kasipag? Gaano ka kasigasig? Ang kapalit ay pangutya at pang-iinsulto. Sobrang basura na. Tama ka dyan. Kahit anong amoy pusang itlog pa yan, pwedeng sumali. Ngayon ay maganda na. Nakatira sa ilalim ng ibang tao. Nagpapanggap na mas mataas ang uri, para magmukhang maganda ang pagbabago. Hindi ito konektado sa kakayahan. Ang katayuang panlipunan at estado. Ang mga ito ang kanilang pinahahalagahan. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit na makabangon. Kailangan kong ayusin ng mabuti ang ugali ng Yucheng. Tama ang sinasabi, lahat ay nakasalalay sa kakayahan. Sa iyo lang. At sa akin. Ginoong Ma. Ito ang Jinli Group, si Mayulin. Napakabata ni Ginoong Ma. Ginoong Bai. Bakit kayo nandito? Hindi ba ako dapat nandito? Sayang naman ang press conference na ito. Ang sinasabi ni Ginoong Bai ay, maghintay kayo sandali. Ngayon, ako ay narito upang formal na ipakilala ang isang napakahalagang bisita. Siya ay chairman ng Jinli Group. Ginoong Bai Jinli. Palakpakan natin siya. Hindi ito maaaring mangyari, di ba? Ginoong Bai-Bai. Ang galing mo talaga. Pumasok ka. Sumama ka sa amin para sa isang pagsusuri sa base. Naloko mo kaming lahat. Ipinapaabot ko sa iyo ang aking inumin. Talagang bata, gwapo at may kakayahan. Sobrang crush. Platinum. Nakatago ka ng mabuti. Jinli bumalik ka palagi kapag may oras ka. Itong Jinli Group halos wala na akong makitang daan dahil sa kanila. Akala mo ba kami, sa Tanghui Group ay madali lang ang buhay? Sasabihin ko sa iyo ang totoo malapit na kaming mabankrupt. Ginoo Chen, mag-isip ka na ng paraan agad. Kung ganito pa rin ang takbo, sa huli mapapahamak din tayo. Kailangan na nating unang kumilos. Ginoo Chen, ang ibig mong sabihin ay, hindi niya ako pinapahinga. Pinaalis ko siya. Pinaalis? Ginoong Chen, si Luting ay palaging nasa tabi niya kamakailan. Itong masamang babae. Mabagsik at walang pusong tao. Hindi niya rin naiisip. Noong una, sino ang nagpasya na piliin siya? Mas okay na sumama si Luting sa kanya. Ganito, para makahanap tayo ng pagkakataon.
Makapagsimula tayo kay Luting. Anong nangyayari? Sino ba talaga ako? Si Bai Jinli, chairman ng Jinli Group. Tama na. Tama na. Natutunan ko ito sa Baidu. Tikman mo ang ginisa na talong. Hindi masarap. Kung hindi masarap, wag nang kumain. Kahit gaano kasarap ang luto ng misis, kailangan kumain. Wag na tayong makipag-away. Balang araw magbubukas tayo ng isang tindahan ng bulaklak. Araw-araw papasok sa trabaho. Ang paligid ay puro sari-saring bulaklak, ang ganda-ganda. Lily, ayoko na magtago-tago at magtago sa ganitong paraan. Ngayon, dapat ay. Sila ay masaya sa pag-ibig at sa karir. Dapat ay masaya ka na. Bakit parang nakasimangot ka pa rin? Palagi kong nararamdaman na may mali. Parang may kakaibang pakiramdam. Anong gagawin niyo? Tulungan niyo ako. Halika. Ayaw ko nang uminom. Hello. Ano na ang ginawa niyo kay Tingting? Magkano ang kailangan niyo? Ayaw namin ng pera. Ano ang gusto niyo? Gusto naming mamatay ka. Wala rin kaming magagawa. Umalis na ang tao. Tumayo ka. Anong nangyayari sa akin? Patay ka na. Huwag ka nang magbiro, matanda. Paano mangyayari yon? Basta buksan mo lang ang pintong ito. Muling magbubukas ang buhay mo. Tanga ka talaga. Nandito na ang mga nanghihiram sa bahay ninyo. Huwag na nating sabihin, inom na tayo. Sandali lang. Luting. Huwag kang uminom. Sino ka? Ako. Ako si Bai Jinli. Hindi ko kilala. Huwag uminom. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi. Sino ka ba talaga? Nakikialam ka. Gusto mo bang saktan siya? Imposible naman. Magkaibigan kami. Huwag ka nang magbulaan dito, ha? Nilagyan mo ba ng gamot yung baso? Aking usapan. Paano niya nalaman ng malinaw? Ipahuli mo siya sa akin. Chen de Biao, anong ibig mong sabihin? Hoy, kilala mo ako, ha? Ako, chairman ng Jinli Group, Bai Jinli. Anong Jinli Group? Hindi kita kilala. May mga bagay si Luting na. Kailangang dahan-dahan. Huwag magmadali. Akala mo ba tanga ako? Hintayin mo akong matapos bago kita hanapin. Siya Oxley, tayo na. Pakita mo sa akin siya ng maayos. Bitawan mo. Talagang hindi mo na ako kilala. Hindi ko na kilala. Pero hindi ka naman pangit tingnan. Samahan mo ako uminom. Bibigyan kita ng tip. Hey, huwag kang umalis, gwapo. Huwag ka nang tumingin, wala ring silbi kahit na nakunan mo. Paano niya alam na gusto kong magkuha ng larawan? Huwag ka nang sumunod. Dalhin mo ako kay Ginoong Cheng. Naghahanap ka ba ng kakaibang tao sa icon? Paano mo nalaman? Mahabang kwento yan.
Bukas, dadalhin ko ang tao sa iyo. Naghihintay na si Tingting sa iyo. Mag-ingat ka. Nandito lang. Buwisit naman niya. Talagang isang grupo ng mga walang silbi. Sa wakas ay nahuli ko na ang kahinaan ni Chen de Biao. Ngunit nasira ito ng inyong mga kamay. Tama ang alaala ko, na-install ko na ang kamera. Baka nahuli na ang plano natin. Impossible. Oh, tama nga. Kagabi, nakatagpo ako ng isang kakaibang tao. Sabi niya, wala akong maitatala. Baka may nilagay siyang gamot sa baso. May kakayahan ba siyang makita ang hinaharap? Oy, matanda. Mag-ayos ka na at sumama ka na sa akin. Saan tayo pupunta? Sino ka? Mahaba ang kwento. Pagdating mo, malalaman mo na. Sige na, ano ba talaga ang plano mo? Hindi ikaw si Icon Monster, Lai Jingshan. Hindi naman ako hindi nakakakilala. Nasaan ang peklat sa likod mo? Wala akong peklat sa likod. Wala na akong pakialam dyan. Magsimula ka ng umalis. Bakit ka aalis? Ito ang kakaibang tao sa Icon. Si Lai Jingshan. Binobola mo ako. Subukan mo lang, malalaman mo. Bakit, Platinum Li? Anong nangyari, Kuya Cheng? Kuya Cheng, sa hinaharap, magiging kakaibang tao siya sa Icon. Kaya kong makita ang hinaharap. Kaya mong makita ang hinaharap. Tingnan mo, ano ang mangyayari sa aking hinaharap? Magsalita ka na. Mangalakal ka na. Alam ko na sa mga nakaraang taon, ginastos mo ang maraming pera para sa aking pangarap na maging singer. May 1,000,000 dito sa card na ito, kahit na may utang ako sa iyo nitong mga taon. Ngayon, ikaw ay isang kilalang singer sa Cheng, o isang mahuhusay na artist ng Hihuang Records. Talagang napakaganda ng iyong tagumpay. Ngayon, magkaiba na ang ating katayuan. Mas mabuting huwag na tayong magkita muli. Nandito ka lang mag-isa, gwapo. Mukhang pamilyar ka sa akin. Ikaw ba ay tao ng kumpanya ni Ginoong Chen? Hindi. Nakakabore din ang uminom. Mas mabuti pa, maglaro tayo ng dice guessing game. Kapag mali ang hula, may parusa. Ano sa tingin mo? Paano ka parusahan? Kung mali ang hula ko, gawin mo kung anong parusa ang gusto mo. Pero kung mali ang hula ko, sagutin mo lang ang tanong ko. Ganun lang kasimple. Gusto mong maglaro? Maglalaro ako. Mali. Alas 12:05. Nagkamali ka. Magtanong ka. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Napaka-eksakto. Ang pangalan ko ay Baijin Li. Dati akong nagmaneho ng sasakyan at nag-ayos ng kotse. Tungkol sa kung paano ko nalaman. Ang tungkol sa iyo. Ay naku, mahaba ang kwento. Siguro ayaw mo ring makinig. Gusto kong makinig. Sobrang maingay dito. Lumipat tayo sa ibang lugar para makapag-usap ng maayos. CJ. Magiging malungkot ang hinaharap mo. Ano ang mangyayari sa hinaharap ko? Hindi ko alam. Pero alam ko ang hinaharap mo.
Sige, sabihin mo. Ano ang mangyayari sa hinaharap ko? Ikaw. Walang hinaharap. Kayo ay. Ginoong Chen. Bakit mo pinapanghimasukan ang aking babae? Ginoong Chen. Nilagyan niya ng gamot ang aking inumin. Ginoong Chen. Ginoong Chen, wala akong ginawa. Siya ang nagdala sa akin dito. Hindi ko siya pinagsamantalahan sa inumin. Ang ibig mong sabihin, ang aking babae ang nang-aakit sa iyo. Hala, dalhin siya. Ihulog sa ilog para pakainin ang isda. Huwag, Ginoong Chen. Ginoong Chen, hindi ka matatakot. Matanda na ako, hindi na naman ako mamamatay, di ba? Anong palagay mo? Binibigyan kita ng pagkakataon na magsimula muli. Tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Ang salitang loko ay may isang espada sa ibabaw. Lumiko ka na. Anong gagawin mo? Ay naku, bumaling ka na. Bakit ganito? Hindi ko na maitatago. Itong mga sugat ko, lahat ay dahil sa'yo. Talagang masalimuot na kapalaran. Nakapag-isip ka na. Muling hinanap ka ni Ginoo Lily. Umalis ka na muna. Ginoong Xu, gagawin ko ang lahat para maibalik agad sa iyo ang pera. Gusto ko lang sanang makita ka. Hindi ito para ipilit mong bayaran mo agad. Lily, Ako. Tayo. Matagal na. Ano sa tingin mo sa akin? Dapat alam mo na, di ba? Ginoong Xu. Nagkamali po kayo. Sa totoo lang, lagi kitang itinuturing na leader ko kahit na nagbago na ako ng trabaho. Itinuturing din kita bilang aking leader. Hindi ko man lang naisip kung ano ang meron sa atin. Lily, nandito na ang boyfriend mo. Bakit ka nandito? Napili mo na ba? Ano ang pipiliin? Hindi ito tungkol sa atin. Ito ba ay bagong bahay para sa kasal? Lily, gusto mo bang magpakasal sa kanya? Bakit hindi? Maaari kong ibigay sa kanya na hindi mo kayang ibigay habang buhay. Lily, ngayon may kakayahan na ako. Bigyan ka ng magandang buhay. Anong kakayahan? Mangloko ng pera, magsimula ng relasyon, o magyabang. Yung building 7 ay ang pinakamagandang gusali. Maganda rin ang lokasyon. Lily, ikaw. Ang pagyayabang ay hindi talento. Hindi tayo nagyayabang, si Ginoong Bai. Ginoong Bai. Lily, maniwala ka sa akin. Sa iyo lang. Isang mahirap na bata. Gusto mo pang bumili ng bahay para kay Lily. Bakit hindi ka na lang mag-ihi? Tumingin ka sa sarili mo. Yung mataas mong utang sa interes. Sila pa ang umutang kay Lily at binayaran ko. Para lang magmukhang mayaman kahit walang kaya. Magandang araw, si Yaukin. Naalala ko yung building 7. Mayroon pang 10 bahay, di ba? Lahat ng bayad sa kanya na. Huwag mo akong tignan. Siya yun. Hindi makuha ni Lijay ang mortgage. Lahat ng bayad para sa 10 bahay lang. Kahit pa mabili ang buong proyekto, hindi na ito problema. Dahil sa iyo. Walang hiya. Ano ang gagawin sa mga papeles? Magpanggap. Ano bang nangyari kay Lily? Siya. Natatakot siyang mabuking ang kasinungalingan. Nahihiya. Lily, baka pwede mong paalisin ang boyfriend mo. Paano naman yon? Siyempre, siya ang boss bay. Ginoo, pakipasok ang password. Pasensya na, Ginoo. Hindi sapat ang balanse. Impossible. Sabi ko na nga eh. Paano magiging phoenix ang isang manok sa isang gabi lang? Uy, tingnan mo muna kung magkano ang natitirang balanse. 68 piso, halos 3 piso na lang. Hindi pwedeng mangyari yan. Umalis ka na agad dyan.
Anong nangyari, Ginoo Bay? Sa card mo, 68 piso at 30 sentimos lang. Paano ito posible? Lily, huwag mo nang pagtalunan ang batang ito. Ano ang gagawin kung magkasakit ka? Tara na. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Matanda. Anong nangyari? Kakatapos ko lang mag-check sa bangko. May pera sa card. Bakit hindi ito maipasa? Ano nang ginawa mo? Pumunta ako para bumili ng bahay para kay Lily. Gumamit ako ng card. Pero 68 piso at 3 sentimo lang ang lumabas. Malapit ka nang ikasal kay Luting. Paano mo mahahanap si Meili? Ikakasal na ako kay Luting. Ito ang lahat ng naiisip mo. Si Tingting ay kukunin. Huwag na munang pag-usapan. Naiinis si Tingting sa'yo. Diretso nang sinabi ni Ginoong Chen. Matapos ang bagay na ito, ano man ang hilingin mo, susundin ka niya. Kailangan ko ng kasunduan. Sa pagkakataong ito, matibay ang desisyon ni Ginoong Chen na makipaghiwalay sa kanyang asawa. Walang duda dito. Anong nangyari? Manloloko. Lahat sila ay mga manlilinlang. Si Luting ay si Meili rin. Paano mo nalaman na si Meili rin? Sa totoo lang, hindi necessarily masama ang mga tao sa paligid mo. Ikaw lang ang nasanay, kaya akala mo masama na sila. Kailangan na namang magsimula ulit. Hintayin mong kumilos mamaya. May gusto akong itanong kay Luting. Luting, talaga bang hindi mo ako minahal? Minahal, ano ka ba? Ihagis silang dalawa sa ilog para pakainin ang isda. Ginoong Chen, hindi mo ba ako pinangakuan? Hayaan kitang tulungan ka sa bagay na ito. Ikaw ba ang magpapakasal sa akin? Magpapakasal ako sa'yo. Marami na akong napangasawa. Hindi ka na talaga mapapasama sa listahan. Gusto ko lang sanang maglaro sa'yo. Talagang naniwala ka pa. Huling beses na hindi na kita sasamahan maglaro. Iabot mo ang braso. Narito na naman. Maraming tao, hindi maganda. Ibibigay mo ba o hindi? Ibigay mo. Dahan-dahan lang. Gaano karaming pautang na may mataas na interes ang kinuha? 200,000. 200,000 ang dami niyan. Hindi mo sinabing mga 11,000 lang. Pag natapos ko na ang mga bagay na ito, babayaran ko na lahat. Lily. Magiging maganda ang kinabukasan natin. Maniwala ka sa akin, kaya kong makita ang hinaharap. Makakita ng hinaharap. Kung may kakayahan ka, kalkulahin mo nga. Kailan tayo maghihiwalay? Lily. Ngayon ay 1,500 at 99 na araw natin. Tingnan mo kung pwede itong gawing buo. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ganito ay magiging perpekto. Eh di ba? Tingnan natin kung pwede tayong makapag-enjoy ng isang gabi ng masaya. Sana lang. Anong kalokohan to? Pwede namang diretso na lang ibigay ang materyales sa kanya, di ba? Diretso ko na lang ibibigay sa kanya. Ayaw niya. Sabi niya gusto niyang maglaro ng matalinong laro. Ang swerte naman. Anong laro ng ginagawang ito? Ibigay mo na ang materyales sa kanya. Sige, gagawin ko agad. Kakaibang tao sa icon. Ang pangalan niya ay Lai Jingshan. Naintindihan ko na, hindi na kailangan pang tingnan. Naghahanap ka ba kay Chen Biao? May video pa. Naiintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Paano mo nalalaman ang napakaraming bagay? Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay hindi ako si Chen Biao. Pero nasa bits ko ang video. Totoo na ako. Ano sa tingin mo ang gagawin natin?
Matanda. Matanda. Saan na kaya pumunta itong matanda? Lily. Halika. Hindi na pwedeng uminom si Ginoong Xu. Hindi ko na kayang uminom. Lily, tingnan mo. Matagal ka nang nasa kumpanya ko. Ano mang sabihin ko, susundin mo. Di ba? Never kitang tinanggihan. Sige, uminom na ako. Tama na iyan. Para sa paglabas ng iyong bagong kanta. Nagawa na. Nagawa na. Ginoong Lily. Simula nang dumating ka sa kumpanya ko. Mayroon akong hindi may paliwanag na simpatsya sa iyo. Hoy, hoy, hoy. Jinli, anong ginagawa mo? Alam kong mabait ka sa akin. Ginoong Xu, talagang sobrang gusto kita. Wuje, pakawalan mo na ako. Babayaran ko ang utang ko sa'yo agad. Kailan ba ako nangutang sa'yo? May utang ba siya sa akin? Wala. Mag-ingat ka. Uy, hindi ba't si Baizong yan? Bitawan mo. Ako ay mula sa Tanghay Entertainment Group. Si Chen de Biao. Bakit ka nandito? Dadaan lang, dadaan lang. Ginoong Bai, tungkol sa kontrata, ano sa tingin mo? Anong kontrata? Yung sponsorship ng Jinli Group, para sa aming Tanghui Performing Arts. Umaasa ako sa malaking suporta ni Ginoong Bai. Hindi ito sakop ng aking responsibilidad. Tulad ng mga maliliit na bagay na ito, ibigay na lang sa mga tao sa ibaba para gawin. Kaya hindi ko na kayo istorbohin sa pag-uusap. Paalam, paalam. Ngayon, lalo na akong naguguluhan. Ano ang susunod na mangyayari? Hindi ko rin alam. Cheng Zong. Huwag nang magsalita ng walang kwenta. Nasa amin na ang girlfriend mo ngayon. Kung gusto mong ligtas siya, agad mong dalhin ang kakaibang tao sa icon. Dali, Gino Cheng. Huwag kang gagawa ng masama. Binibigay lang ako sa'yo ng 1 oras. Gong, Director. Lily, nasaan ka? Kahit na matalino ka pa. Nakatatanong ka pa ng ganitong kabobong tanong. Siyempre, dito sa akin yon. Huwag kayong gagawin ng kalokohan. Kahit ano kaya kong gawin. Ipadala ko sa'yo ang lokasyon. Limitahan mo ako ng 1 oras. Dalhin mo ang kakaibang tao sa icon. Sa totoo lang, pwede mong ipasa ako. Para hindi na tayo magtiis ng walang katapusang paghihirap. Pero, ayos lang ako. Ako ang kakaibang tao sa icon.
Lily. Kamusta ka, Jinli? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagsabi sa akin na mahal mo kung sino ang makasama, dun ka makikipag-sex? Bakit ka nakikialam? Lily, naniniwala ka ba sa akin? Kaya kong mawala ang lahat. Ngunit hindi ko kayang wala ka. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa iyo. CJ. Hindi na naman, bumalik na naman. Ibigay mo o hindi? Ibigay. Sa pagkakataong ito, gusto kong laging maalala mo. Tama na, hindi na tayo galit. Sige, umalis na tayo. Hello, Xiaoqin. Mga dokumento tungkol sa proyekto ng kumpanya. Kasama na ang mga video. At pati na rin ang mga sales data nitong mga nakaraang buwan. Naayos ko na lahat. Ilalagay ko na lang sa VSP sa susunod. At kapag umalis tayo bukas, pakisabi kay Ginoong Xia para sa akin. Oy, Atli. Hindi mo naman balak mag-resign, di ba? Ay naku, hindi ko pa alam eh. Pero sa mga nakaraang buwan sa trabaho, talagang sobrang pagod na ako. Gusto kong lumabas at maglakbay bukas. Para makapagpahinga. Atli, sasabihin ko sa'yo. Kapag ang lalaki ay mayaman na, dumarami ang mga babae sa paligid niya. Kailangan mong hawakan siya ng mabuti. Wala akong pakialam dyan. Sige, hindi ko na sasabihin pa, paalam. Saan ako makakahanap ng e-thrift drive ngayon? Mula sa Juni. Mas madali na pagkatapos kong magbitiw. Hindi talaga ako bagay na maging singer. Ang pangarap mo, hindi ba't maging pinakamagaling na singer sa Yocheng? Ngayon, ako na ang pinakamagaling na singer. Kahit na hindi maganda ang pagkanta. Pero mabait naman ang tao. Hindi mo ba naiisip iyon? Nga. Pero sa tingin ko, wag pa ring sumuko. Hindi sa bar kumakanta. Hindi ibig sabihin na hindi na ako kakanta. Saka, naghihintay pa ako na ipagdaos mo para sa akin. Ang Meeting Cup Super Singer Selection Contest. Sige, hindi na maaga. Uwi na ako. Hindi siya ganyan. Bakit? Ano ba talaga? Dapat mong tandaan ang iyong pangarap. Huwag sumuko. Magandang araw, ang tinawagan mong user ay pansamantala. Narito na. Hindi ka ba makapangyarihan? Tulungan mo ako ulit. Tutulungan kita. Kung kaya ko, tutulungan kita. Makakapag-asawa rin ako. Hindi ko alam ang tungkol sa pag-ibig ng lalaki at babae. Hindi iyon. Ang gusto ko ay tulungan mo akong bumalik sa nakaraan. Hindi na maibabalik. Ikaw ba hindi ka ang kakaibang tao ng icon? Hindi mo ba kayang ayusin ang lahat ng bagay? Ngayon, hindi na. Nasaan ang peklat sa likod mo? Tapos na ang ating kapalaran. Tapos na ang ating kapalaran. Bakit ka ba? Ang hirap hanapin ka. Anong tawag mo sa akin? Bakit si Bat Jinli? Tatawag ako sa'yo na anak o apo. Kailangan mong bayaran ang utang mo. Sino ba ako ngayon? Si Bai Jinli, ang chairman ng Jinli Group. Nandito na ako. Sino ang nag-utos sa'yo? Magkano ba ang utang mo sa akin? Bakit parang naghabol ako ng ilang buhay? Alam mo ba?
Lumayo ka, lumayo ka. Noong pumasok ka sa bahay ko, nakaalis ka na. Lai Jingshan. Si Icon na baliw. Pipirma ka ba o hindi? Hindi pipirma. Tingnan mo ang hitsura mong walang kwenta. Walang dahilan. Ang pangalan na magandang tasa. Para sa pambansang pagpili ng mga mang-aawit ng magandang tasa, dapat itong maging malaki at makapangyarihan. Naiintindihan ko, Tagapangulo. Huwag mag-alala, sisimulan ko na ito. Sa pagkakataong ito, ang malaking kompetisyon ay gagamitin ang pinakamalakas na yaman sa buong Yucheng. Kahit ang tatlong pinakamalalaking pamilya sa Yucheng ay nandito pa. Sobrang marangya. Ginooksu, tulungan niyo naman si Lily. Alam ko, kasama rin kayo sa mga inimbitahan. Sa kakayahan niyo, kung kikilos lang kayo ng konti, madali lang yan. Iyon. Pero nasaktan ang daliri ko. Hindi makagalaw. Ginooksu, wag mong sabihin yan. Ikaw ang malaking tulong kay Lily. Kung hindi ka tutulong sa kanya, sino pa? Hindi ba siya may platinum bli? Wag nang banggitin ang basurang iyon. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng iyong sapatos. Mama, wag na sanang magsalita. Tumahimik ka. Ginoongsu, kailangan mo lang tulungan si Lily. Agad kong papalayasin ang basurang iyon. Sayang naman. Ngayon siya, hindi na ako bahagi ng kumpanya ko. Paano kita matutulungan? Yung taong katulad mo na walang utang na loob. Bakit pa kita tutulungan? Ngayon ko lang kayo nakitang mag-ina. Dapat na kayong magpasalamat. Ginoo, pakiusap, tulungan mo si Lily. Tulungan mo si Lily, pakiusap. Walang tumulong kay Lily. Ginoong Ksu, pakiusap na. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ngayon, mabilis na mawala sa harap ko. Ginoong Ksu, umalis ka na. Ate Lee, wag mo na siyang saktan, Ate Lee. Lee. Hindi ba't hinahanap mo si Aiko na kakaiba? Ako nga. Liliksu. Simula nang dumating ka sa kumpanya ko. Mayroon akong hindi may paliwanag na simpatya para sa iyo. Alam ko na anuman ang sabihin ko ngayon, hindi mo ito paniniwalaan. Ngunit talagang gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos. Huwag kang maging parang daga na tumatakbo sa kalye habang hinahabol. Lily, naniniwala ako sa iyo. Hayaan mo na.
Ulan. Tao. Araw. Tao. Lakas. Hindi.
Lakas. Bumili. Itayo. Pilipinas na ginto.